Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Ala Charo, Nanay Cathy. Ang Malaala Mo Kaya o Maalaala Istorya. Based on a true story. Habang nagmamaneho si Nanay Cathy, ipagpatuloy ko yung kwento ng buhay ni Caroline, ang high school life. Ang episode ngayong gabi ay pinamagatang ang tangkang pagpapakamatay ni Caroline. Ayun po yung napanood nyo noong unang linggo na lumipat na si Caroline sa bahay ng lola niya, yung pinalipat siya ng tatay niya na galing siya doon sa tita niya. Ngayon, si Caroline patuloy pa rin siya pupunta ng lungsod para ipagpatuloy yung pag-aaral niya na siya, 4th year high school na. Every Sunday, sumakay pa rin si Caroline ng truck kasi hindi talaga siya sumakay ng jeep. Kasi pag mayroong binigay ng nanay niya na pera na 5 pesos, hindi niya yun igasto para sumakay ng jeep. Para mayroon siyang baon pa for 1 week, 1 peso, para mayroon siyang pambili ng papel or minsan makabili siya ng banana Q at saka ice candy. Yun. Tapos, pagka Saturday ng umaga, uuwi na naman si Caroline sa kanilang baryo. Yun, parati yun ginagawa ni Caroline, linggo-linggo, nag-aaral siya, na kahit na hindi niya alam na nasa kapahamakan yung buhay niya kasi sumasakay siya parati ng truck sa ibabaw ng kopra. Kahit na punong-puno yung truck, sumasakay pa rin siya. Tapos, pagka uwi din niya, sasakay na naman siya ng truck pa uwi. Tapos yung wala na naman siyang reklamo. Pag walang pera yung nanay niya, wala pang sweldo kasi isang magtuturo yung magulang niya. Tapos pag walang pera, bibigyan lang siya ng papel ng nanay niya, ibigay doon sa co-teacher ng kasamahan ng nanay niya. Tapos bibigyan na naman ng pagkain, yung mga dilata, yung itlog, yung daing at saka bigas. Yun. 1 week na po yun na pagkain ni Caroline. Ayan. Wala talaga reklamo si Caroline hanggang sa siyempre 4th year high school na si Caroline. Yung guro niya, advisor niya ay isang tita niya. Yung tita niya, nagluluto siya ng hot cake o kaya ice candy. Inuutusan niya yung pamangkin niya si Caroline na magbenta ng luto niya na hot cake. Siyempre naman si Caroline, nahihiya siya. Medyo dalaga na malapit na siyang madalaga. Tapos magbebenta siya. Pero nung maliit pa si Caroline, nagbebenta talaga si Caroline. Kasi yun, kung napanood niyo yung Ang Batang Raketera, kahit na maliit pa si Caroline, nagbebenta na siya ng ng mga candies, tira-tira. Kumukuha siya ng niyog sa paligid. Kumukuha siya ng niyog para gumawa ng candy na tira-tira. Alam niyo yung tira-tira na candy, yung gata ng niyog, nilagyan ng asukal, tapos ginawang candy, tapos binabalot niya sa plastic na wala nang gamit o kaya papel de hapon. Yun ang ginagamit niya pagbalot. Tapos binebenta niya yun para magkapera si Caroline. Minsan nagbebenta siya ng banana Q. Magluto yung yung nanay niya o kaya yung may nag-deliver, ibebenta yun ni Caroline para magkapera si Caroline. Ayun. Hanggang sa yung sa high school din, kaya yun, hindi na siya masyado mahiya magbenta. Pero parang inabot pa rin ng hiya si Caroline na pinapabenta siya ng tita niya ng hot cake at saka ice candy. Tapos yung kay Caroline, dapat sana yung tita niya bibigyan sana siya ng kahit man lang bigyan siya ng 1 peso or pang merienda lang pakuha para yung isang slice ng hot cake. Pero
wala naman, hindi naman siya sinabihan na na pakainin siya, bigyan. Okey lang din kay Caroline na hindi siya binibigyan kasi mabait naman si Caroline kasi masunurin talaga siya na pamangkin. Hindi niya sinusuway yung tita niya, nagbebenta pa rin siya kahit na ma malaki na siya, dalaga na siya, gano'n. Tapos minsan inaano nga sa tinutokso siya ng mga kaklase niya, lalo na yung mga lalaki na mga na siyempre fourth year na binata na, mga 15 years old na yun. Tapos may mga kaklase si Caroline na mga talaga, mga yun, yung mga parang mga maldito ba yun sa Bisaya pa. Tapos pero hindi pinapansin niya ni Caroline, talaga siya nag-aral talaga siya ng mabuti. Pag mayroon sa mga lalaki, hindi niya pinapansin, kaya hindi rin makaano yung mga estudyante na mga lalaki kasi maano sila sa tita ni Caroline na isang guro din, yon. Hanggang sa nag-graduate na si Caroline ng 4th year high school, yung araw na yon, nag-graduate na si Caroline, masaya na siya kasi graduate na siya. Late nga pumunta, kahit na late na po pumunta yung nanay ni Caroline nung graduation na yon, pero masaya pa rin si Caroline kasi nakaabot pa rin yung nanay niya kasi syempre, kasi walang sasakyan, baryo kasi yun, kaya matagal siguro nakaabot. Tapos nung pagka umaga na, yung after ng graduation ni Caroline, may usapan kasi sila ng valedictorian nila ni Caroline na magkita doon sa bahay ng lola niya para magsama sila doon sa eskwelahan para manood ng recognition day. Ngayon, yung nanay at saka tatay ni Caroline pumunta kasi sa lungsod kasi may meeting kasi sila sa mga guro. Mayroon silang mga meeting pag end of the month yata yun. Basta mayroon silang meeting doon sa lungsod. Ngayon kasi si Caroline kasi nung gabing na nag-graduate na si Caroline, mayroon kasing pumunta doon sa bahay ng lola ni Caroline. Mayroon nagkatok. Tapos tao po. Tapos yun, sabi ng lola ni Caroline, "Uy, Caroline, mayroon na may tao doon sa labas." Tapos, siyempre, masunurin naman si Caroline, kaya lumabas si Caroline. Pagbukas ni Caroline ng pinto, ng gate, yun pala, yung kaklasin niya na medyo medyo bakla yun siya. Tapos, hindi na akalain ni Caroline na magsabi ng kasi, magbisita daw siya kay Caroline, manliligaw. Ayaw na ayaw ni Caroline na may manligaw sa kanya kasi siyempre bata pa siya, tsaka ayaw din niya kasi stricto masyado yung tatay ni Caroline. Tapos kaya yun, sabi ni Caroline, ay hindi pwede. Kaya pumasok ng bahay si Caroline. Tapos sabi ng lola na, sino yun? Sabi ni Caroline, classmate ko po, lola. Tapos gusto daw niya magbisita, manligaw. Yun. Tapos wala namang ang lola niya. Yun pala, nalaman niyo ng tita ni Caroline na yung kapitbahay kasi, yung anak ng lola ni Caroline, kasi yun, yung daughter-in-law ng lola yun ni Caroline. Tapos ngayon, parang nagbibiro lang siya kasi pumunta kasi yung tatay ni Caroline doon nag-lunch. Tapos ngayon, sinabihan ng asawa ng anak ng lola ni Caroline na mayroon daw nagbisita kay Caroline. Tapos ngayon, nabigla si Caroline kasi bigla siyang tinawag ng tatay niya na tinawag siya na Caroline, hanggang pataas-pataas ang boses ng tatay niya. Hanggang sa pagdating ng bahay, alam niyo kung anong ginawa ng tatay ni Caroline? Diretso siya sinampal ng 3 beses. As in talaga na yung niya, yung earrings niya,
na wala talaga, natanggal sa tainga niya dahil sa impact ng pagkasampal ng tatay niya. Tapos ngayon, pinulot ng tatay niya yung malaking kahoy kasi papatayin na sana si Caroline dahil sa mayroon daw ligaw sa kay Caroline. Mayroon daw, sino daw yung lalaki, sino daw yung nagbisita kay Caroline. Yun, iyak na si Caroline, umiyak dahil wala naman siyang kasalanan kasi wala man talaga kasi hindi man niya pinapasok yung lalaki na yon. Sinarangan yung gate. Kaya lang yung kasi yung asawa ng tito ni Caroline, kasi hindi niya alam yung ugali ng tatay ni Caroline na ganun pala. Kasi magalit talaga yun pag ganyan yung may mandigaw sa anak niya, ganun. Tapos sabi niya biro lang daw niya yun. Yun anong biro na yun? Tapos yung tatay ni Caroline galit na galit. Grabe talaga yung galit ng tatay ni Caroline. Muntik na talagang papatayin ng tatay ni Caroline. Tapos yung tita niya at saka yung nanay ni Caroline na silang dalawa kasi inaawat nila yung tatay ni Caroline dahil super galit talaga kasi sa nangyari dahil na may nagbisita nga kay Caroline. Yun. Tapos na tigil na yung ng tatay ni Caroline. Tapos si Caroline, grabe, sobrang saktan talaga. Iyak talaga. Umiyak na lang ng umiyak si Caroline. Tapos yun, naisipan ni Caroline na magpakamatay. Naghanap si Caroline ng malatayon o Kasi yun lang ang alam ni Caroline na gusto niya mamatay na lang kasi wala naman talaga siyang kasalanan kasi wala man siyang ginawang masama. Bakit naman ganun? Grabe talaga ang galit ng tatay niya. Super talaga galit ng tatay niya. Kaya ayun, naisipan ni Caroline na magpakamatay na sana. Kaya lang walang nakita si Caroline na malatayon. Alam niyo ba yung malatayon? Kasi pag di ba yun, matay ka talaga pag mainom mo yun. Kaya lang siguro ng Panginoon na hindi mangyari na mabuhay pa si Caroline, kaya hindi niya nakita na mayroong malatayon, kaya hindi niya nagawa na pagpakamatay. Pero dumating kasi yung kaibigan ni Caroline na usapan nila, nagtaka yung kaibigan yung valedictorian nila, nagtaka bakit grabing iyak ni Caroline kasi namamaga na yung mata niya sa kaiyak. Sabi ni Caroline, inano kasi ako ng tatay ko, pinagalitan, pinalo kasi yung kaklase natin pumunta kasi kagabi mamisita sana sa akin, manligaw sana. Yun ang sabi ni Caroline sa kaibigan niya. Yun, hindi na natuloy pumunta sila ng sa recognition day kasi grabe naman ang iyak ni Caroline, kaya pinabayaan na lang ng kaibigan ni Caroline na hindi na sila magsama doon sa eskwelahan. Kaya ayun, tapos tahimik na lang si Caroline, iyak tapos umuwi na sila sa kanila. Malungkot si Caroline dahil sa kakagraduate lang niya, pagkatapos yun ang nangyari sa kanya. Pero wala namang pinagsisihan si Caroline sa nangyari kasi siguro naman kahit sino naman na mga magulang, ganun talaga ang reaksyon nila dahil ayaw nila yung may mangyari sa anak nila na very lang siguro yung tatay ni Caroline, very protective lang talaga, kaya yun niya nagawa. Pero mabait naman actually yung tatay ni Caroline dahil siguro mahal lang siguro yung mahal talaga ng tatay ni Caroline yung mga anak niya. Kaya ayun, naiintindihan na lang ni Caroline. Ayun po, hanggang dito na lang po yung istorya ng high school life ni Caroline. Sana po nagustuhan niyo po yung story. Sana may natutunan po kayo sa buhay ng high school life ni Caroline. Yung mga iba dyan na
magandang buhay, marangya yung pamumuhay ng magulang ninyo at saka kayo ay pinapaaral. Kayo dapat mag-aral kayo ng mabuti na hindi kayo naghihirap. Maganda ang buhay nyo. Dapat mag-aral kayo ng mabuti. Huwag kayong magpasaway sa mga magulang ninyo. Hindi kayo yung magbisyo-bisyo. Kailangan mag-aral kayo ng mabuti para masaya naman ang magulang ninyo. Sana may napulutan po kayo ng aral sa istorya na ito. At saka abangan nyo na lang po ni Caroline na siya ay graduate na ng high school at magiging college na siya. Abangan natin kung ano na naman ang buhay ni Caroline na siya ay kolehiyo na. Yung pagpapakamatay, masama po yun. Huwag nyo pong gayahin si Caroline na ganun ang gagawin niya. Dahil lang siguro sa nangyari sa kanya kaya naisipan niya yun. Pero in spite sa nangyari, dapat hindi talaga tayo mag-isip na magpakamatay, uminom ng malatayon o kahit ano pang gagawin na magpakamatay kasi masama po talaga yun, hindi po tama yun. Ayan, hanggang dito na lang po. Yung hindi pa po nakapag-subscribe kay Nanay Cathy, please like and subscribe and hit the bell button. Bye-bye po. God bless.